Ang hirap lapitan talaga every time he comes in. Ang hirap lapitan. He's surrounded by security guards. The Philippine president said. Baka suntukin ako ng security guard niya. He said laughing, "What the?" Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So Nako. parang ginamit pa yung logo nung TV isang, station, ABS-CBN. isang TV station para magmukhang totoo. Nakakahiya nga naman mga kadonatics na isa kang presidente ng isang bansa tapos pilit mong isiniksik yung sarili mo over another president. Ito ang nangyari mga kadonatics sa viral video na kung saan nakikita si Marcos Jr. na kinamayan si Chinese President Xi Jinping. At dito mga kadonatics na pag-alaman natin na ilang beses na palang tinangkang lapitan ni Marcos Jr. itong si Xi Jinping but with no success. Siya yung siya na mismo nagsabi niya mga kadonatics, natatakot pa nga siya minsan na baka suntukin siya ng mga gwardya. Anong klaseng presidente ka? Ang baba ng tingin mo sa iyong sarili. Grabe naman. At eto mga kadonatics, akala ko ba ang mga loyalists is anti-China talaga mga kadonatics? Bakit yung liderato nila pilit na isiniksik yung sarili? Panoorin mo muna natin yung video mga kadonatics, tapos basahin natin yung reaction ni Bongbong Marcos patungkol sa nangyari. At may report din yung Chinese media about this mga kadonatics. It's not that important but pakita lang natin. Tara mga kadonatics, panoorin natin. 밝은 미래를 열어가길 文艺演出 기대합니다. 啊，飞出来那只蝴蝶， The butterfly was 완 flying美丽。 저녁 in a dinner hall. It 나비가 was very beautiful. 날아다녔습니다. 李在明 너무나도 总统 아름다운 就说 만찬：“ 你们明年的 장소였습니다. 蝴蝶是不是也可以飞起来啊？ 대통령님께서 Are you also 저에게 going to 那 have 么我 a 说 fly next 我 year? 希望 내년에 这 나비를 只美 이렇게 丽的蝴 아름답게 蝶 날리실 飞到 건가요? 深 라고 圳， 질문을 The 해주셨습니다. beautiful 最好 butterfly 它 will come to 能够飞 Shenzhen. 到 Wait lang, grabe. Ang daming translation mga kadonatics. Ganyan ka-importante si Xi Jinping 更 여기에 好， 있는 이 아름다운 甚至 나비가 会唱 Even 歌。 better, and 신진까지 maybe 날아와 she will 자. sing for us. 노래까지 Thank you. 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. Kansamida. Korean pala at Chinese. May English pa. Alright. Ayun na. Dito pala sa pangyayari na mga kadonatics ay nagtangkang lapitan na ni Marcos Jr. itong si Chinese President Xi Jinping. Ay talaga parang excited talaga. Ayan na. Yan mga kadonatics, nakaupo na sila. Probably for another formal meeting. Tapos lumapit ka. Ay talaga naman mga kadonatics, out of boundary ka na. Out of timing. Oo. Akala ko ba may courtesy na ganun mga kadonatics na 네, may 잠깐 대기해 protocol? 주시기 바랍니다. Yes, please wait for a moment. 네. Wrong timing talaga mga kadonatics. Tingnan nyo, about to start a formal meeting tapos lalapitan mo ng ganon. Akala ko ba may protocol na ganon mga kadonatics? Ilang beses na palang nagtangkang lapitan ni Bongbong Marcos itong si Xi Jinping. At eto mga kadonatics, ang sinabi niya sa interview, minsan pa nga natatakot siya baka suntukin siya ng gwardiya ni Xi Jinping. Ang liit ng tingin mo sa iyong sarili. Well, anyway mga kadonatics, siguro ganun na yung tingin niya sa sarili niya kasi tingnan niyo ang bansa natin. Nagka-deletse-letse mga kadonatics. At eto, basahin natin yung reaction niya. ABS-CBN ang nag-report nito. ABS-CBN, kita nyo ba? Okay. It was very quick lang. He said, nothing that Chinese Foreign Minister Wang Yi joined the discussion as their interpreter. With President Xi Jinping, neither side asked for a meeting. Of course, Xi Jinping, mga kadonatics, will never ask for a meeting with Bongbong Marcos. Because, ano ang pag-uusapan namin? Ang dami. Ayaw niya lang sa'yo. This is not the place to talk about the West Philippine Sea. He said, this is APEC. Bakit ka lumabit? It's an economic meeting. We don't really talk about such issues. Sa ASEAN, okay, sa Association of Southeast Asian Nations, pwede pa these political issues. That's why I always bring it up. Nako, napakatapang niya noon sa ASEAN mga kadonatics. Tapos gayon, parang isang fan lang.
Marcos Jr. said it took time before he could approach Xi, as the Chinese leader was always surrounded by several people throughout the series of conferences. Ang hirap lapitan talaga every time he comes in. Ang hirap lapitan. He's surrounded by security guards. The Philippine president said. Ayaw kong mamilit. What? Ano ginawa mo? Yung video nag-viral din. Grabe. Baka suntukin ako ng security guard niya. He said laughing. What the? Ayun mga kadonatics. Nako, grabing kahihiyan yun. Ha? Pinilit mo na makipagkamay mga kadonatics at the start of the meeting. What the heck? In the end, sabi ko, nakahiya na hindi pa ako bumabati. So, pinilit ko mapunta sa kanya. Baka sabihin tayong mga Pilipino hindi marunong. So, lumapit na ako. What do you think mga kadonatics? Valid ba yung reason niya na baka sabihin, what? Talagang maprinsipyo ka at strong leader ka. Talagang yung mga leaders na ang lalapit sa'yo. Yung sinabi ng Chinese envoy, mga kadonatics, China has one principle. We will never fire the first shot. But we will not allow any other countries or the Philippines, mismo binanggit niya talaga doon mga kadonatics, to shoot us for the second time. If they want a nuclear war, then they will be wiped out by nuclear war. Ganon talaga yung sinabi niya doon mga kadonatics. Ha? Specifically sa Philippines. Kasi binanggit niya 2 times. Alright. Okay, ito mga kadonatics. May Chinese media or article ang nag-mention about this, but it's all in Chinese. So, we got a little help from our friend ChatGPT. Anong sabi dito? ChatGPT said, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. attended the APEC leaders in informal dialogue, handed over the chairmanship from Malaysia to the Philippines. During the session, Marcos took initiative to approach Chinese President Xi Jinping and extended his hand in greeting. Marcos congratulated Xi Jinping as China will assume the APEC chairmanship next year. Speaking to reports afterward, Marcos said that it was merely a gesture of common courtesy, adding that there were no discussion on bilateral issues or the South China Sea dispute between him and Xi. Marcos emphasized that the APEC meeting focuses on economic and trade matters, and not on political or maritime security issues. The Philippine delegation expressed hope that as China takes over the chairmanship, cooperation within Asia-Pacific region will continue to deepen. The article also briefly mentioned that despite ongoing tensions in the West Philippine Sea, both leaders still demonstrate basic respect and diplomatic civility during the encounter. Nakatutok sa yung media. Of course, walang magawa si President Xi Jinping. Ay, nako. It's a matter of courtesy. But yung ginawa ni Bongbong Marcos, mga kadonatics, I don't think it's part of the protocol. Ay, nako, kawawa. At nag-post pa dito si Marcos at proud na proud pa siya. Sa kanyang Facebook page, mga kadonatics. Ito yung sinabi niya dito. I congratulated President Xi Jinping as China assumes the APEC chairmanship in 2026 and reaffirmed the Philippines' commitment to partnership and meaningful cooperation in our region. At saka mga kadonatics, ang mga loyalists, the best president ever agad. Basahin natin mga kadonatics yung comments dito. Why would you do that? Why would you that? Kung galit ka, wag ka plastic. Ay, nako. Diplomasya at respeto mula sa leader. Pahinga na po. Nako, that is statesmanship. PBBM na wala sa dating leader. Oh, na palaaway kasama mga miyembro na kulto nila kasi dapat asal barumbado para sa praise na praise agad mga kadonatics. Hindi nila alam na out of respect yung ginawa niya. Ganyan ang leader, may malasakit at respeto sa ibang bansa. Nako, ingat Pres Xi. Tinalo yan ng ibis sa butuan. Ay, nako. So,
comment section varies mga kadonatics. Grabe naman kasi yung mga loyalists mga kadonatics. Walang nakikitang negative sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos. Kahit ano mga kadonatics, praise na praise pa rin sila. Bakit? Trolls. Trolls na loyalist. Alright. What do you think mga kadonatics ha? Comment down below. At for the last video mga kadonatics, panoorin natin yung matinding revelasyon ni Marcoleta, Senator Marcoleta patungkol sa kaso na kinaharap ngayon ni Gotesa. Sa tingin nyo mga kadonatics ha, ang witness pa ngayon yung kinasuhan na instead yung, or imbestigahan pa at kinasuhan na nga. Instead yung minention niya mga kadonatics na minention din ng ibang mga witnesses. Napakaklaro talaga mga kadonatics na pag Duterte alay ka or member ka ng Duterte Black, talagang target sa iyo lahat ng mga criticism mga kadonatics. Paninira. Eto, panoorin natin yung video. Kahapon, Jen, Opo. ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito Viral yung yan. nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Oho. Tingnan Isipin nyo. mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Nako. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Patay. Yung Opo. page na ito, Patay ka. ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun to? May Vietnamese accounts, karamihan Nako. ha. Oo. So kung nako. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming Maraming sumusuporta. nag-suporta at kumukomment. Opo. Ay, talaga naman mga kadonatics. See? Look at that. Ganon ang administrasyong Marcos gumagamit ng trolls mga kadonatics. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol. Yes po. So Nako. parang ginamit pa yung logo nung isang station, ABS-CBN. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide diyan. Yan. Ayan. May requirements ang Meta kasi diyan o yung Facebook na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Oho. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay Nako. nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Patay. Luis Orbon. Oo. Okay. So isa sa Patay. pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo diyan ang email nila. Ayan oh. Oo. Hello at cdgminds.com. Oh, Ang ano kasi Patay. yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan makikita mo, no? Oho. So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Oho. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba yan? oo, nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oho. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Akin mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? mo ba? Oo. Alam mo, Luis Orbon,
Siguro, maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita Maghintay ka lang. Oo, kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman Ayan, yun. tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, grabe. meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya, Ayan, no? opo. Ayan, Dapat makikita alam mo, nyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, Chiefs of Staff. Chiefs of staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So opo. lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, Siyempre po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda. Opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan Oho. ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa man ito ni Gutesa, baka humina ang loobin, ho. Oo. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan. Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa Oho. at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Ito ay ni-loans October magmula 24. no October 24 hanggang October 29. So talaga Grabe, palang no? ano, no? So, Oo. ito pa, alam mo, Organized yan mga kadonatics at bayad yan ng administrasyon. For sure. ang kanilang ginagasta bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, Binubus oho. nila. So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid Kasi 500 pesos lang. Grabe. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus So, na gusto, umaabot no? hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama grabe. yung boosting din. Oo. So, ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Opo. Mailigaw ang taong bayan. So, ang gastos ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibubus nilang lahat. Bamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, Oo. oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news
October 24 hanggang October 29. Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, po. tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Ah, So, kapag oo. pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Kawawa, grabe talaga mga kadonatics, no? Grabe yung paninira. At bistado niya yan sila noon no? Na palaging pinupuri si BBM at gastos ang mga kadonatics, pondo galing sa isang bilyonaryo. At alam niya ng administrasyon, talagang paninira, pamumuri sa administrasyon yung ginagawa nilang mga kadonatics. Paninira sa oposisyon, pamumuri sa administrasyon. Tapos, sasabihin na tayo yung mali, mga kadonatics. Sasabihin na tayo yung bayad. Wala nga akong pera. Ha? Wala nga akong pera, mga kadonatics, tapos bayad. Anong klase yan? Comment down below, mga kadonatics. Babasahin natin niya lahat. At God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.